Signaduhin mo lang, Team Kalingap. Hello mga mom and sir! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-uusapan pa rin natin ang katatapos na debut party ni Pau Pau, ni Pauline Joyce. Ang bunsong kapatid ni Kalinga Prab, bunsong anak po ni Kuya Val Santos Matubang. So, marami mga kaganapan, maraming mga kapansin-pansin ang ating pag-uusapan. So, kung hindi po kayo agree dito sa mga ilang napuna ko, feel free to use our comment section para naman masabi nyo rin yung inyong opinion. Pero huwag nyo akong i-bash kung hindi tayo nagkakapareho ng opinion kasi ito pong sa akin, constructive criticism lang po. And hindi po natin layunin na man-down ng isang tao or mag-angat ng isang personalidad. Tulad po ng sinabi ko, opinion ko lang po ito. So, ano po ba yung una natin pag-uusapan? Ang una natin pag-usapan, yung venue. Yung venue ay sa Centennial Wharf. And matatagpuan yan sa may Bagasbas, Sa akin, okay na okay yung venue. Para sa akin kasi ang luwang nung pinagganapan ng party ni Pau. At lalo na bagay yun, lalo na sa malaking pagtitipon, maraming mga panauhin, maraming in-expect na mga bisita. Saktong-sakto yun. And ang maganda pa, dahil nga malapit sa Bagasbas o nasa Bagasbas yung location, kung ayaw mong mag-intay muna doon po, ayaw mo muna pumasok sa loob sa may lobby, di ba? Minsan napapaagan ng dating. Katulad naman nangyari sa mga naging bisita ni Pau, maganda doon sa may bayside ka muna, magpahangin, di ba? Kwento-kwentuhan ng mga kung sino man yung mga napaaga rin dumating. So, masarap makalanghap ng fresh air. And ano pa masasabi natin sa venue? About doon sa decoration, okay naman, hindi siya parang over-decorated. Meron kasing mga venue na masyadong parang OA na yung decoration, na parang nagmimistulang malagubat, kasi sa dami ng dahon, sa dami ng bulaklak. Pero yung kay Pau, yung decoration ng venue niya, okay naman. And para sa akin, ang pinaka-highlight noon, yung backdrop sa stage, kung saan talagang ang ganda, ang laki ng parang si Pau nandoon, nakatayo, and then nakalagay doon, malaking pangalan niya, Pauline at 18. Okay na yon, sapat na yon. Tapos yung sa entrance, sasalubong sa'yo yung malaking portrait ni Pau. Ang ganda. Pati yung entrance niya, parang kakaiba kasi pabilog. Pabilog siya, tapos napapaikutan din ng parang ring light, So, unlike dun sa iba na parang gate, pintuan, 'di ba? Itong kay Pau, yung pinaka-entrance ng family, Matubang, is bilog. So, panalong-panalo. Yung mga pagkain naman, kasi sabi nung parang nagsasalita doon sa, pinahawakan kasi ni Kuya Val yung live niya, maraming pagkain. Actually, maraming pagkain sa loob. Kuha sila ng kuha sa loob kasi nga, lagay sila ng lagay doon sa pinaka-tray o sa pinaka-table ng pinaka-buffet table. Walang problema sa pagkain. Tapos meron 2 lechon doon na kita naman natin ang namamahala ay si Kuya Val. Na okay naman kasi nga sobrang dami ng bisita. Kung hindi pa mamahalaan ni Kuya Val yun, baka ang mangyari, kumuha na lang ng kumuha, tapos okay sana kung mauubos. Di ba, ganyan ang sakit ng mga Pilipino, kuha sila ng kuha ng food, pagkatapos hindi naman, parang takaw mata, tapos hindi naman uubusin, sayang lang. At least kung na-manage nga naman, makakakain ng lahat at siguradong walang masasayang. Ako sa akin dyan, ako may puna sa pagsiserve ng pagkain. Since napakaraming bisita, sana ginawa ng mga organizers, o organizer doon sa pagkain, yung namamahala sa pagkain, 2 table para hindi naman masyadong mahaba yung pila at hindi masyadong nainip. Ngayon,
parang ano sa dinig ko, no, pagkakaintindi ko do'n sa bandang huli, parang nagulat si Rabs dahil ang daming tao. Totoo naman, napakaraming tao. Parang sa tingin ko sa lahat ng event ng Kalingap, ito yung pinakamaraming bisita, pinakamaraming tao. Kasi expected naman natin, ano, bukod sa both side ni Kuya Val at saka ni Ate Edna nandyan, no? Tapos, yung mga Kalinga partners, no, mga charity vloggers, ang dami. Nagkataong nandyan din yung karamihan sa batch 1 eh. 'Di ba? Andiyan si Sagap, nandiyan si Joey the Great, si Nathan, si Gab, si Red Nobino, tsaka madami pa talaga. Tapos yung mga reactors din, ang dami. Andiyan yung number 1 reactor natin na July Paunil, Virador, Jubilito Official, Bobby TV 143, Kuya Neil, Kuya Jens, 'di ba? So, madami talaga. And of course, yung mga kasama nila sa church, yung mga friends ni Pao, yung classmates niya. So, madami talaga. And imbitado yata lahat ng Kalinga partners. And marami naman dumating, o halos lahat dumating. Nakakatawa naman, lalo na yung mga nakabase na dyan sa diet. Kaya lang parang hindi ko nakita dyan na sana dumating ay si Bente Boy, si Jason. And si Brother Paas nga nakakatawa, di ba, na nandyan siya. So, salamat sa Diyos at nandyan na at nakakabangon na si Brother Paas. So, yun nga, going back dun sa namahala ng sa pagpapila ng pagkain. Kung halimbawa hindi ganun inasahan, kasi 'di ba usually pag may iniimbitahan tayo, hindi lang isa minsan ang sinasama, dalawa pa. So natitriple yung bilang ng imbitado. So kung ganun na dodoble, at ang naihanda lang na table ay isang buffet table lang, mas maganda siguro kung per table ang pila. Hindi yung pinatayo lahat at pinapila lahat kasi ang haba ng pila mula dun sa buffet table hanggang dun sa may sa may pasukan. So ang haba talaga. So kawawa naman yung mga senior. Hindi ko lang napansin kung pinauna yung mga senior. Pero kung if ever na hindi talaga first come first serve ang nangyari, ang tagal din ng pag-iintay. Siguro mas maganda nga kung per table and then yung mga kung hindi pa nila turn, at least nandun sila sa table nila kung mas komportable sila doon. Pwedeng nagsi-cellphone sila or I think mas may aircon yung yung loob. Hindi ko lang alam kung may aircon din doon sa pinaka-lobby, yung pinakakuhanan ng pagkain. Kasi napansin ko sila Jomar at saka yung mga ibang guests, parang pumapaypay sila ng paypay. So, hindi ko sure kung may aircon din doon sa may intayan. Doon sa may parang bilihan. Parang may coffee, doon, di ba? Bilihan ng kape. So, ayun lang naman po yung aking konting puna doon sa pag-serve ng pagkain. So, hindi nakasalanan yun nila Rab. Dapat yun, nakita yun nung mga namamahala sa pag-serve ng pagkain. So, ano pa ang ating napansin? Siyempre, yung mga bahagi ng palatuntunan o ng program. Napansin natin na hindi na pinagsasalita ang lahat ng mga kasali doon sa bahagi o sa part ng program. Like for example, doon sa 18 candles, pinili lang talaga yung magsasalita. Kahit doon sa 18 gifts, doon sa 18 bills, talagang piling-pili lang yung pinagsasalita nila. Maybe ang pinagsalitaan na lang nila yung maituturing na pinakamalapit or sabihin natin meron talagang malaking bahagi sa buhay ng celebrant ni Pau. Kaya okay naman yun, di ba, para makasave ng time at hindi, kasi 18 ang haba nun. Madadrag ang program kung pagsasalitaan lahat. And usually naman, pag nanonood tayo, o dumadalo tayo ng mga ganyang pagtitipon, madalas naman paulit-ulit lang yung mga sinasabi. Kaya siguro, pinili na lang nila talaga yung, tulad ng sinabi ko kanina, yung pinaka-close kay Pau. Kaya lang doon sa 18 candles, karamihan ng participants doon ay mga Kalingap Angels. Siguro, iniintay ng mga supporters nila na marinig nilang magsalita yung kani-kanilang idolo.
So may konting disappointment siguro sila dahil nga hindi nila narinig yung pagsasalita ng kanilang mga idolo. But alam naman natin yung intensyon ng mga organizers kung bakit ganun lang, 'di ba? Dito nga lang sa birthday ni Pao medyo na-disappoint yung iba because of the Kalingap Angels na gustong-gusto nilang marinig magsalita. 'Di bale bumawi na lang kayo dun sa Cotillion, 'di ba? Sa Cotillion de Honor. Dahil ang ganda, sulit yung pre-practice nila and napaka-graceful nilang lahat. Though syempre nangingibabaw pa rin yung gracefulness ng maghipag ni Jack at saka ni Pauline na given naman na dapat talaga si Pauline ang ano diyan, ang bida, no? Kasi kumbaga gabi niya 'yan. Tsaka noon pa talaga sa mga simpleng TikTok, gustong-gusto ko na talagang humataw si Pau eh, tsaka si Jack, ang galing nila. Ang ganda nung ano, pagpapalit ni Pau ng from parang dark color na gown na ito nga, white color. Kung saan yung mga kasali sa Cotillion, lahat sila naka-black, tanging si Pau yung naka-white. Parang ang tingin mo tuloy kay Pau, parang diwata siya. Pagka naka-long gown siya ng white, diwata siya. Tapos nung inalis yung ano, yung pinakalaylayan ng gown niya, naging miniskirt naman, parang ang tingin ko, parang isa siya sa mga character ng Sailor Moon. Parang binabagayan ni Pau yung mood niya yung pagpapalit niya ng gown. Pag naka-gown siya, parang napaka-demure niya. Pero kapag ka naman yun nga, pag inilis yung laylayan ng kanyang gown, nagmimistula siyang katulad ng dati, parang ano siya, parang bubbly, ganyan, makulit. Ayan ang kadalasan na narinig natin sa wishes sa kanya, kung ano masasabi sa kanya, napaka-ano nga niya, napaka-kulit, napaka-daldal, pero majority naman sa mga nagsalita, sinasabi na napakabait ni Pau. Dun sa 18 Roses, ang popogi ng mga sumalang, 'di ba? And nakakatuwa at isinama nila si Jimel diyan. Si Jimel na poging-pogi. Kamukha-kamukha talaga siya ni Romnick Sarmienta. Habang nag-iintay, no, na mag-start ang program, parang merong snack bar dyan kung saan pwede silang kumuha habang hinihintay nga nila yung pag-start ng program. Kumain muna sila. Si Kuya ba nagpasimula dyan eh. Tapos, meron ding parang dun, bilihan ng coffee or kung ano man yung maiinom. Talagang malaking tulong yun kasi nga sa haba o sa dami ng parts ng program, talagang magugutom ka. Kaya napakaganda nun. So, ano pa yung mga gifts kay Pau? Madami ding mga nakuhang gifts at saka cash. Si Pau, sa mga kalingap partners, 'di ba? Mga kalingap sponsors, dun sa mga love team, may mga nag-sponsor din. Alam mo, gusto ko lang banggitin dito na nakakatuwa si Rab. Ang daming na-touch dun sa ginawa ni Rab. Nakitang-kita mo na bukod kay Pau, siya yung masayang-masaya. Nung napasigaw siya, nung after na nag-grand entrance si Pau, napasigaw siya, alam mo yung emotion na yun, alam mong masaya si Rab. Napaka-supportive na kuya na ito, kasi alam natin yung mga nagbe-birthday sa mga Kalingap Angels, talagang yan, madami nag-sponsor dyan. Pero itong kay Pau, sirap talaga. Kung may mga regalo man, hindi talaga ganun. Kumbaga sakto lang. Ang talagang pinaka nag-sponsor nitong debut ni Pau ay si Kalingap Rab. Pagkatapos na ringgang ko, nagbigay pa siya ng 20,000 in cash, 'di ba? So, ang bait talaga ni Rab. Kumbaga, kung sa ibang tao nga, 'di ba, napaka-bait niya, bakit hindi dito sa kanyang bunsong kapatid? So, congratulations, Rab. Ang ganda ng debut ni Pau and kitang-kita natin ang kasiyahan ni Pau. Siguro kahit na sinong babae na mag-18, pangarap itong nangyari kay Pau. 'Di ba?
So, ngayon naman, ito yung pinakaiintay ng marami, yung puna natin doon sa mga dumalong bisita ni Pao, especially dito sa mga kababaihan. Ah, alam mo, lahat naman magaganda eh. So, si Dara. Bagamat si Dara napaka simple ng kasuotan niya, masasabi natin nag-stand out pa rin yung beauty niya kasi yung ayos ng buhok niya bumagay sa mukha niya at saka yung kulay niya morenang morena. Morena. Kaya talagang ang ganda pa rin ni Dara sa kabila ng kasimplihan ng kasuotan niya. Para siyang si Iwamoto, kilala niyo po yun. Si Iwamoto, bagamat maraming nagsasabi na hawig niya si Princess Punsalan, ako naman mas nahahawigan ko siya kay Iwamoto. Siya yung yung dating isa sa mga starstruck no sa GMA. Ewan ko lang po kung kilala niyo yun o may nakakatanda kay Iwamoto. Melka. Si Melka, nakakagulat siya dito kasi dati-rati medyo may pagka-conservative kung manamit si Melka eh. Pero dito sa Dibo ni Pao, wow, mula sa hairstyle niya, sa makeup, sa damit niya na talagang naka-backless kung backless. Ang ganda ni Melka. Si Carla kahit na napakasimple rin ng kasuotan, bawi naman sa mukha. Ang ganda ni Carla. Mentras tinititigan mo, lalong gumaganda. No? So, saan ka pa? Kaya wag na tayong magtaka kung bakit in love si Jomar sa kanya. Kaya Jomar, ang pogi-pogi. Lahat naman, kung ang mga babae lahat magaganda, yung mga mga kalingap love team, yung mga anong tawag dito, yung mga leading man ng kalingap, ang gugwapo din, 'di ba? So si kay Joy. Si Joy talaga magse-second look ka talaga, lutang na lutang. Talagang kumikinang sa kaputian. Nung ang ibinaba yung salamin ng kotse na kinalululanan nila, ayan, nabulol na ako. Kinapaparoonan na lang para hindi ako mabulol. Kinapaparoonan nila ni Kalingap Dan, ay ang ganda ni Joy pagbaba nung salamin ng kotse. Grabe. Pero alam nyo, mas lalong gaganda si Joy dyan kung yung kanyang buhok ay itinulad niya dun sa ayos ng buhok ni Dara, ni Melka, at saka ni Viancy. Bagay naman sa kanya, kinakitaan ko na siya ng ganung buhok. Yung nakataas, tapos may mga konting mga nakalaylay sa gilid-gilid. Ang ganda, pa naman siya, no? Naka-off shoulder. Tapos tignan mo yung likod niya. Talagang wow. Sabi ko nga, mapapa-second look ka kay Joy. Si Viancy, ang ganda. Ganda rin itong batang to. Mapa-hairstyle, mapa-damit, accessories, makeup. Ang ganda. Nung sinasalubong siya ng camera, paakyat, 'di ba? Yung slit niya, ang ganda ng long-legged siya. And maganda si Beyonce kasi ang advantage kasi ni Beyonce, matangkad yung height niya. Tapos yung katawan niya balingkinitan, pang model talaga. So, wow, ganda ni Beyonce. Di rin nakakasawa yung mukha. Si Rose Ann, yung kanyang dress na napili, bagay sa age niya, 'di ba? Parang miniskirt na parang balloon. Uso ngayon yan eh. Kaya lang si Rose, napansin ko, hindi siya masyadong nag-effort sa kanyang buhok, sa hairstyle niya. Mas maganda kung medyo pinaayusan din yung buhok. Simple lang kasi itong si Rose Ann. Simple, pero siguro naniniwala si Rose Ann sa simplicity is beauty. Natotoo naman na kahit simple si Rose Ann, maganda pa rin. Just like Marian, Kalingap Angel Batch 2. Si Marian, simple lang yung dress, no? Isang diretsong black
dress lang, no? O gown. Tapos, nakalugay lang yung hair niya na merong ipit sa gilid. Pero ang ganda. Ito nga si Lolo eh. Halatang halata, tabi ng tabi kay Marian. Nandyan lang sa palipaligid si Melka. Talaga tong si Lolong, papansin ka talaga kay Marian. um, nang-intriga pa ako. Sorry lang po. Lang tayo, good vibes. Sa batch 2, bukod kay Marian, parang si Inkit lang nakita ko. Hindi ko nakita si Julian, si Angel. Ewan ko lang po kasi nakabatay lang po ako dun sa live ni Kuya Val. And kaya nga pasensya na po kayo kung medyo malalabo yung pictures na i-share ko. Kasi sabi ni Kuya Val, kaya daw malabo. Wala raw wifi kasi bago pa lang daw yung building noon. No? So, si Inkit, parang hindi naman talaga siya nag-dress ng formal kasi nakano lang siya, naka pants and long sleeve. Ay, parang naka-hood pa yata si Inkit. Pero kahit na ganun kasimple lang si Inkit, ang ganda pa rin ni Inkit. Syempre naman si Rachel, ang ganda. Ganda ni Rachel kahit sa Facebook, YouTube, walang angulo tong babaeng to. Ang ganda ng mga shots, ang ganda ng mga kuha niya. And basta ngumiti na, okay, panalo na. Tapos na ang usapan natin. Ang simple lang din ng suot ng outfit ni Rachel. Parang lang siya, diretsong black. Hindi ko lang alam kung naka-spaghetti or tube yun. Kasi nakapatong o pinapaibabaw ng white long sleeve. Ganda ni Langga talaga. Walang kakupas-kupas ang Rachel, ang Langga natin. Sabi ko nga sa inyo, lahat sila maganda eh. Depende na lang sa tumitingin eh. Iba-iba yung mga nila. Iba-iba yung mga ang tawag nito, yung mga hairstyle nila, yung mga kasuotan nila, pero mga nadala nila ng maganda ang lahat. Sino pa ba? Wow, yung asawa ni Ian, ang ganda niya talaga, ang cute niya mukha niya. Kamukha niya talaga si Janine Gutierrez. Hindi nakakasawa yung beauty niya. Parang kahit na hindi siya nakatawa, parang ang tingin ko sa kanya nakatawa pa rin. 'Di ba? Dumako naman tayo dito sa family ng birthday celebrant. Ang kanyang ate, si Kakay Shikaina. Kung may mananalong best dress, ako bibigay ko kay Shikaina tsaka dun kay sa BF niya, si Kalingap JJ. Parang a-attend sila ng costume party. Parang 'di ba? Parang kinakitaan ko to nakalimutan ko lang yung pamagat ng movie. Ang ganda, caring nila. Ang ganda ni Shikaina, no? Kaya siguro panay ang focus sa kanya ng kanyang Daddy Val kasi proud na proud siya sa ganda ng mukha ni Shikaina. Kamukha talaga siya ni Ate Edna. Si Ate Edna, hindi siya nagpakabongga sa gown niya. Simple pero elegante kasi nakakapanood tayo, 'di ba? Yung mother ng bride, mother ng debutante, parang gusto pa niya makipagsabayan o talbugan yung mga anak. Hindi ganoon si Ate Edna. Pero simple pero elegante yung gown niya. Pero hindi natin maikakaila talaga ang ganda talaga ng mukha ni Ate Edna. Parang talagang sisikain na siya. So, sino pa? Of course, ang napakagandang Jack Matubang. Jack Tapia Matubang. Kahit anong isuot mo to, kahit anong event talaga, ito lagi ang best dress ko eh. Si Jack. Ang ganda niya talaga. Yung kanyang long and shiny black hair. Ang ganda. Ang gandang tumindig, ang gandang lumakad, ang gandang magsalita, ang ganda ng mukha. Jack Tapia Matubang lang yan. But syempre overall, ang pinakamaganda pa rin, ang stand out pa rin, ang star of the night pa rin para sa akin, syempre, ang ating debutant, si Pauline Joyce. Ang ganda. Lalo na nung pumapasok siya, yung mga nagpo-post siya ng ganyan. Caring. Kaya lang medyo may mga napuna ng konti sa kanyang escort kay Edwin dahil parang hindi alam ni Edwin ang kanyang gagawin.
nakikita ko pa nga si Pau pa yung nag-aabot ng kanyang kamay para, 'di ba, para alalayan siya ni Edwin. Pero patawarin na natin kasi hindi naman sanay si Edwin, 'di ba? Yung mga host, bagamat maraming sinasabi hinahanap si Sir Alvin, yung pinaka-head ng ALM, pwede na rin, no? Magaganda naman yung boses nila, magagaling naman sila magsalita. Kaya lang sana next time, ang bawasan nila ay yung masyadong mapalabok na pananalita, no? And ayaw na ng mga taong ganun, gusto nila yung mabilis ang pacing. At saka kaya nila hinahanap si Sir Alvin kasi nga, siya, mahilig mag-crack ng joke, no? Komedyante, ika nga. Parang mas lively raw kung si Sir Alvin, no? But sa akin okay na rin, basta iwasan na lang, sa akin okay na rin yung mga host, basta iwasan na lang yung masyadong mapalabok na pananalita. So overall naman, napakaganda ng debut ni Pau. Congratulations, Kalinga Prab. Happy birthday, Pau. And congratulations talaga. Ang ganda talaga ng debut. Napaka-elegante, napaka-simple, napakasaya. Tinapos nila ang debut sa kanilang sayawan. At saka yung photobooth, ang ganda din ng photobooth na yan. Ayan, no? Ayan yung makuha nila sa photobooth. Yung finished product nakita natin kay Carla. Maganda yan, simple lang. Hindi katulad ng mga iba na kapag na-develop, parang natatakpan na yung mukha ng mga nagpa-picture kasi sa dami ng mga decorations. And okay, no? Kitang-kita, no? Kitang-kita ang kagandahan ng mga nagpakuha ng picture. Congratulations! And hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Ingat po tayong lahat and God bless. Team Kalina Dance Dance